Magsitayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang araw mga bata! Gusto kong malaman kung ano ang iyong nararamdaman ngayong araw. Kayo ba ay masaya, malungkot, nagagalak, inaantok, nagagalit, o nagtataka? Magaling! Masaya akong malaman na kayo ay nagagalak at masaya. Ngayon, gusto kong malaman kung sino ang narito o lumiban sa ating klase. Kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, sasabihin niyo sa akin kung ano ang inyong paboritong pagkain. Malinaw ba? Magaling! Walang lumiban sa ating klase. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 bagsak. Gusto kong ipaalala sa inyo ang ating napagkasundo ang patakaran sa klase. Pakibasa, Mariel. Pakinggan ang guro at kapwa kaklase. Umiwas sa ingay at kalat. Sumunod sa mga tagubilin. Oras ay pahalagahan. Handa na ba kayo ibigay sa akin ang inyong mga puso upang magkaroon tayo ng matiwasay at masayang klase? Opo. Sino dito ang nakakaalala kung ano ang itinalakay natin noong nakaraang tagpo? Mahusay at meron pa din kayong ideya. Pamilyar pa kayo sa larong 4 picks 1 word? Alam kong nagagalak na kayong maglaro. Simulan na natin. Unang larawan. Ano sa tingin nyo ang sagot sa mga larawang ito? Yes, Izem? Pilipinas. Magaling! Bigyan natin si Izem ng isang bagsak. Pangalawa. Yes, David? Pamahalaan. Magaling! Bigyan natin si David ng isang bagsak. Ngayong araw, tatalakayin natin ang elemento ng pagkabansa. Alam kong handa na kayong matuto. Handang makinig! Handang matuto! Ngayon ay tatalakayin natin ang elemento ng pagkabansa. May 4 na elemento upang matawag ng isang bansa. Ibig sabihin, may 4 na malagang bagay na kailangang taglayin ng isang lugar para masabi isa itong ganap na bansa. Una ay ang tao. Pakibasa, Hazel. Ang tao ay mga mamayan na ninirahan sa bansa. Sila ang bumubuo at nagbibigay buhay sa lipunan. Maraming salamat. Ang tao ay mga mamamayan ng bansa. Sila ang bumubuo ng lipunan at kultura. Sa Pilipinas, tayo ang mga Pilipino ang tinukoy dito. Kung walang mamamayan, walang bansang mabubuo. Pangalawa ay ang teritoryo. Pakibasa, Hershey. Ang teritoryo ay lupa, tubig at himpapawid ng bansa. Lahat ng sakop ng bansa ay parte ng teritoryo nito. Maraming salamat. Ang teritoryo ay mga lupain, katubigan at himpapawid na pagmamayari ng bansa. Kasama rin ito ang mga isda, dagat at kalangitan ng Pilipinas. Lahat ng ito ay sakop ng ating bansa at pinamamahalaan ng pamahalaan. At ngayon, alam kong sabik na kayong marinig ang 2 pang elemento ng pagkabansa. Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! Okay, so sa ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong uri ng elemento. Ang pamahalaan. So, maaari mo bang basahin, Lisel? Ang pamahalaan ang namumuno at napapatupad ng batas. Sila ang gumagabay para maging maayos at payapaang bansa. Maraming salamat. So, ang pamahalaan ang namumuno at nagpapatupad ng batas. Ang pamahalaan ang gumagabay sa mamamayan. So, ano-ano ang mga halimbawa ng pamahalaan? Magbigay ng isa. Magaling, senador. Ang iba pang halimbawa ay mayor, governors, at iba pa. So, ang pang-apat ay soberanya. So, ano nga ba ang soberanya? Jason? Soberanya ay kapangyarihan mamahala ng malaya. Wala ibang bansa ang pwedeng mahimasok sa ating pamahalaan. Okay, maraming salamat. So, ito ang kapangyarihang mamahala ng malaya. Ibig sabihin, walang ibang bansa ang pwedeng manghimasok sa ating pamahalaan. So, ang halimbawa nito ay ang pagiging malaya tulad ng pagkakaroon ng sariling wika at watawat. Ngayon, mayroon akong tanong. Kung wala ang isa sa mga ito, masasabi ba nating buo ang isang bansa? Tama!
Lahat ng elementong ito ay mahalaga sa pagbubuo ng isang matatag na bansa. So sa ngayon, alam kong nagagala kayo para sa ating laro. Ngayon, alam niyo na kung ano ang mga elemento ng pagkabansa. Meron akong inihanda na laro sa iyo. Ito ang tatawag na Give or Keep the Box. Alam niyo ba ang laro na yan? Opo! Magaling. Pakibasa sa panuto, Lisel. Hatiin ang klase sa dalawang grupo. Ang grupo na may pinakamataas na puntos sa katapusan ang mananalo. Salamat. Ito ang pangkat-1 at ito ang pangkat-2. Magaling! Nanalo ang pangkat-1. Bigyan sa natin ng 5 bagsak. Salamat. Meron din akong inihanda na pasulit. Pakibasa sa panuto, Sheba. Piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik ng inyong sagot. Pakisulat ito sa 1.5 papel at bigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Natapos na yung 5 minuto, pakipasa yung papel sa harapan. Maraming salamat. Meron din akong handa na takdang aralin sa iyo. Pakibasa, Rowena. Gumuhit sa inyong notebook ng larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Lagyan ng maikling paliwanag kung bakit mo ito pinili. Salamat. Naintindihan niyo ba ang takdang aralin? Opo! Magaling. Ngayon, magsitayo ng lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig.